Kumusta mga Capricorn? Sana maayos ang energy ninyo today. Kung hindi mo pa alam ang iyong sun, moon at rising sign, maaari kang gumamit ng trusted astrology birth chart calculator online para mas maintindihan mo ang sarili mong energy at kung bakit minsan sobrang lalim ng nararamdaman mo. Ako si Astro Luna Quest and I'm grateful na nandito ka ngayon. Sa mga matagal nang nanonood ng readings ko, maraming salamat sa tiwala at suporta ninyo. At para naman sa mga bagong dumaan sa channel or videos ko, welcome sa ating safe spiritual space. Huminga muna ng malalim at i-clear natin ang heavy energy, stress at pagod mula sa nakaraan. Ngayon, bubuksan natin ang spiritual energy para malaman kung ano ang mensaheng dapat mong marinig para sa June 1 to 15. Hindi ito simpleng tarot readings. Ito ay gabay para sa iyong emotions, spiritual path, love life, career at mga bagay na hindi mo masabi sa ibang tao. At bago tayo magsimula, quick reminder lang, mag-ingat sa mga gumagamit ng videos ko o photos ko. Hindi ako basta-basta unang nagme-message privately para humingi ng pera, mag-alok ng spell work or personal reading. Ngayon, tingnan natin ano ba talaga ang gustong ipaabot ng universe para sa'yo. Capricorn, ang pinakaunang energy na pumapasok dito ay confusion at emotional exhaustion. Pakiramdam ko marami sa inyo ang matagal ng tahimik lang. Parang may gusto kang sabihin, may gusto kang ilabas pero pinipigilan mo ang sarili mo dahil ayaw mo magkaroon ng gulo or confrontation. May energy dito ng mental overload, pwedeng may taong nagbibigay sa'yo ng mixed signals, kulang sa communication o may bagay kang matagal nang hinihintay pero hindi pa rin malinaw hanggang ngayon. Nakikita ko rito na maraming Capricorn ang pagod na emotionally. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil ikaw ang tipo ng tao na sobrang tagal magtiis bago mapuno. May energy rin dito ng walking away. Hindi lahat literal na umaalis sa relasyon. Pero spiritually at emotionally, may nilalayuan ka na. Pwedeng old version mo to, pwedeng toxic situation, pwedeng trabaho, pwedeng tao na paulit-ulit kang dinidisappoint. Habang may ending na nangyayari, may bagong emotional fulfillment ding papasok. Nakikita ko rito na unti-unti kang ginagabayan ng universe pabalik sa peace mo. Hindi mabilis, hindi instant, pero mas magiging malinaw sa'yo kung sino at ano ang deserve mong bigyan ng oras at energy. Para sa may mga asawa, committed relationship, may nakikita akong emotional distance dito. Hindi ibig sabihin tapos na agad, pero parang may mga salitang hindi nasasabi. May isang tao rito na nagiging cold or detached kahit marami siyang iniisip. Possible na may misunderstanding, pride, or emotional shutdown. Pero nakikita ko rin na gusto pa rin ayusin ng isa sa inyo ang connection. Ang challenge lang dito ay honesty at emotional maturity. Para naman sa mga singles, may energy ng someone from the past. Hindi ko sinasabing ex agad, pero may taong hindi pa tuluyang nawawala sa isip mo. Pwedeng soulmate connection ito o taong malalim ang naging epekto sa'yo. Nakikita ko rin na may bagong connection na papasok para sa iba. Pero kailangan mo munang i-heal ang fear mo sa rejection at disappointment. Kasi minsan, kahit gusto ka na ng tamang tao, ikaw naman ang takot sumugal ulit. May message rin dito para sa mga nasa situationship. Stop romanticizing potential. Tignan mo kung paano ka talaga tratuhin ng tao, hindi yung pangakong binibigay niya. Reminder lang mga Capricorn, spiritual guidance lamang ito at hindi kapalit ng professional medical advice. Nakikita ko rito ang stress-related imbalance, possible na headaches or migraine, neck and shoulder tension, chest heaviness dahil sa anxiety or emotional stress, hormonal imbalance, digestion or stomach sensitivity, kulang sa tulog, lower back pain, dehydration or pagod ng katawan. May energy rin dito ng emotional suppression na naapektuhan na ang physical body. Kapag sobra mong kinikimkim ang stress at emotions, lumalabas ito sa katawan. Please prioritize rest, tubig,
tamang pagkain at emotional healing. Hindi mo kailangang dalhin lahat mag-isa. Para sa may trabaho, nakikita ko rito na pagod ka na sa environment or responsibilities mo. Parang may feeling na ginagawa ko naman ang lahat pero bakit parang kulang pa rin? May possibility rin ng office politics o taong hindi transparent sa'yo. Mag-ingat sa trust issues sa workplace. Pero may good news din dito. Nakikita ko ang slow progress, hindi man mabilis ang reward ngayon, may improvement na papalapit. Para sa walang trabaho, nakikita ko na may bagong opportunity o message na darating. Pwedeng application response, interview, online work, o sideline income. Para sa students, may pressure kayo ngayong mentally. Parang overwhelmed ka sa expectation ng paligid mo. Pero sinasabi rito na kaya mo. Huwag mong ikumpara ang timeline mo sa iba. Para sa may negosyo o planning pa lang, nakikita ko rito na kailangan mong maging consistent. Huwag kang matakot magsimula ulit kahit feeling mo mabagal. May growth energy dito lalo na sa online business, content creation, spiritual services, beauty, food at communication related work. Nakikita ko rito na may viewers tayo mula sa Pilipinas, Middle East, Canada, United States, Australia, Singapore at Hong Kong. At para sa iba, nakikita ko rin ang long distance connection. Pwedeng may taong nasa malayo pero emotionally connected pa rin sa'yo. Ang pinakamalakas na mensahe rito ay stop doubting your intuition. Capricorn, matagal ka nang may kutob, matagal mo nang alam ang totoo, pero minsan mas pinipili mong maghintay kaysa tanggapin ang reality. Hindi ka pinaparusahan ng universe. Ina-align ka lang nito sa mas healthy at mas peaceful na direction. At ang pinaka-stand out ng energy rito ay ang Wheel of Fortune reverse. Pakiramdam mo minsan delayed ang blessings mo, parang bakit ang tagal bago gumaan ang lahat. Pero tandaan mo ito ha, delay is not denial, may timing ang lahat at minsan kailangan may matapos muna bago dumating ang para talaga sa'yo. At ang angel number message mo ay 1011. This number carries the energy of hope, fresh start, spiritual awakening, purpose, and taking action. Sinasabi ng universe, huwag kang manatili sa lugar na matagal nang ubos ang energy mo. This is your sign to move forward. Unti-unti, hindi kailangang perfect agad. Ang importante, nagsisimula ka. The more aligned your actions are with your soul, the faster blessing will find you. Kung nararamdaman mong para sa'yo ang reading na to, comment down 1011 para i-claim ang energy na to. At kung bago ka pa lang dito sa aking space at nag-enjoy ka sa ating spiritual readings, huwag kalimutang mag-follow or subscribe para mas marami pa tayong collective readings at guidance together. Maraming salamat sa oras at energy mo today. Protect your peace, trust your intuition, at huwag kalimutang piliin din ang sarili mo. Sending your light, clarity, healing, and abundance. Again, this is Astro Luna Quest, and I'll see you on the next reading.